6 na bagay upang umiyak ang lalaki sa paghahabol sa iyo. Okay? So mga girls, lagi na bang ang mga lalaki ang inyong iniisip at halos naging sakit na ng ulo ninyo? Kayo ba is palagi o paulit-ulit na nilang sinasaktan? So, di ba nakakasawa yon? Nakakapagod yon? So, ganito, gumawa ako ng 6 na tips na dapat nyong gawin upang kayo naman ang habulin ng mga lalaki. So sa mga bagay na to, sa mga tips na to, iiyak sila para habulin kayo. So huwag na natin patagalin mga kamamay, ano nga ba ang mga bagay na to? So number 1, ipakita mo na nagbago ka na. So, sa pagkakataong ito, kapag ipinakita mo sa kanya yung totally na nagbago ka na, hindi ka na kagaya nung dati, hindi ka na kagaya nung kayo pa, okay? Hindi ka na kagaya nung mga unang panahon na isang tawag niya lang, andyan ka na, okay? Isang sabi niya lang na ganito, ipaganda ko ng pagkain, bibigyan mo na. Okay? So, ipakita mo sa kanya na nagbago ka na. Hindi ka na kagaya nung Maria na nakilala niya noon. Na hindi ka na kagaya ni Maria na po pwede niyang utos-utusan, na po pwede niyang saktan-saktan. Okay? Lahat ng tao may kapaguran, lahat ng tao napapagod din, tumitigil. Kaya siguro, kung hindi nyo nakikita ang inyong halaga, okay? Sa lalaking yan, maganda kung ipakita mo na nagbago ka na. Sa madaling sabi, mapapaisip yan mga kamamay. Mapapaisip yan kung ano ba ang nagawa niyang mali, ano ba yung nagawa niya na hindi tama upang magbago ka. For sure, kung talagang mahal ka niyan, magbabago yan, babalik yan, at magtatanong yan. And kung hindi naman niya gagawin yon, okay? Baliwala lang sa kanya yung ginawa mong moves na nagbago ka. Okay? Sorry to say, pero kailangan mo nang i-give up yan. Okay? So, number 1 tips ko yan, ipakita mo na nagbago ka na. So, number 2, iwasan mo na palagi kang mabilis mag-reply. Baka kasi mamaya, once na i-chat ka niyan, i-text ka niyan, mabilis pa sa 4:00 ang reply mo. Okay? Baka mamaya ang reply mo sobrang hahaba, tapos ang kanyang tanong lang naman is, asan ka? Tapos mamaya, idinitali mo na kung anong pinuntahan mo, anong lakad na gagawin mo sa maghapon. Hindi po ganon. Hindi po niya marirealize yung halaga mo kapag kaganyan. Pag na-feel niya na hindi na siya yung priority mo, hindi na siya yung inuuna mo sa lahat ng bagay ng pagkakataon, kahit dito sa pagre-reply o pag-chat, iisipin niya na may iba kang inuuna kaysa sa kanya. Iisipin niya baka nagkamali siya, o iisipin niya baka meron siyang nagawang mali sa'yo. Kaya iisipin niya na siya dapat ang iyong unahin. Well, kung hindi mo nga siya inuuna at nalilate ka palagi ng reply sa kanya, malamang makakaramdam yan. Okay, kaya huwag mong ugaliin na mabilis mag-reply. Siguro mga 10 minutes or 20 minutes, kung maganda 1 hour bago ka mag-reply o sumagot sa kanya. And take note of this, huwag mong masyadong hahabaan ng reply sa kanya. Maganda is isang sentence lang hanggang 2, okay na yan. Okay, marirealize niya na ano ba ang nagawa niyang mali sa'yo. Okay, so sa pagkakataong yan, hahabol-habulin ka nung lalaki. So number 3, huwag mo nang patulan yung galit at tampo niya. Baka kasi mamaya pag pinakita mo na wala ka ng pake, magalit o magtampo o mainis siya. Okay? So huwag mo nang papatulan pa. Huwag mo nang sasagutin pa na kesyo ganito, ganyan, kulang ka sa oras, wala kang panahon sa akin na ganito, lagi mo ako pinapabayaan. Huwag mo nang patulan pa. Make it cold. Okay? Maging cold ka naman kahit dito man lamang. Mas magiging effective itong strategy natin ito kung gagawin mo to ng maayos. Okay? Baka mamaya pag nagtampo siya, okay, bumigay ka na rin, aluin mo na siya. Hindi po ganon. Wala pong effectivity itong ginagawa nating strategy na mga tips na to kung doon pa lamang sa kanyang tampo at inis is bumibigay ka na. So make sure na wag mo na siyang papatulan, wag mo na siyang sasagutin pa kung bakit ka naiinis, kung bakit siya nagtatampo. Okay? Hayaan mo na lamang. Kapag naging cold ka sa kanya,
Kapag ka ayun nga, cold ka sa kanya, iisipin niya na baka nagsawa ka na baka naumay ka na. Sa ganyang strategy mga kamamay, iisipin niya na baka nga may nagawa siyang kamalian, hihingi siya ng tawad sa iyo at pipiliin niya na magbago. Number 4, be neutral. Alisin mo yung concern, yung malasakit sa kanya. Okay? Baka kasi mamaya nandun pa rin yung malasakit eh. Okay ka na, tahimik ka na. Okay, tahimik ka na, hindi na siya nagchat-chat, hindi ka na nagchat-chat sa kanya. Baka mamaya, pag nag-send siya ng message, kumain ka na be? Bigla ka na mag-reply, hindi pa nga dala mo naman ako dito ng McFloat, ng fries, ng McDo. Hindi po ganon. Kailangan, alisin mo yung concern sa kanya, alisin mo yung pag-aalala sa kanya. Kailangan maramdaman niya yung feeling na wala ka sa buhay niya. Kung talagang kaya niya, kung talagang mahal ka, babalikan niya o babalikan ka niya. Pero kung hindi, sorry to say, wala tayong magagawa, tanggapin natin ang mga bagay-bagay. Number 5, eto, kailangan yung magawa ito ng maayos. Huwag ka laging available. Okay? So baka mamaya kailangan niya lang ng kasama sa kanyang pupuntahan. For example, meron siya kukuning PSA. Wala siyang makasama. Kung dati-rati lagi mo siyang sinasamahan, tapos ngayon nag-chat siya, nag-text siya, nasamahan ka, sasamahan mo pa rin. So kaya nga nagbago ng lahat. Ang gusto natin dito is matuto siya. Okay, ma-realize niya yung halaga mo sa buhay niya. Itaas natin yung value mo sa buhay niya. Ayoko kasi na palagi lang kayong binabaliwala, na palagi lang kayo yung second option. So masakit para sa isang babae yung ganyan. Lalong-lalo na kung kayo mga girls, totoo kayong nagmamahal, hindi dapat ginaganyan. Isipin nyo kung sinong totoong nagmamahal, siya palagi yung nasasaktan. Okay? So which is, hindi naman dapat tama eh. Okay? Hindi dapat tama. Dapat kung sino yung hindi nagmamahal, dapat siya yung nasasaktan. So at this moment of time, dito sa senaryong ito, baliktad yung nangyayari. Kaya ngayon, itong sanang mga tips ko na to is makatulong sa inyo. So sana wag lagi kayong available once na kinailangan nila kayo. So para ma-realize nila yung inyong value kapag ka wala na kayo. Diyan lang naman na-realize nung iba yung value ninyo habang kayo is wala o kung kayo is wala na. Kung meron nga ba. Pero kung wala talagang value, wag na kayong mag-assume na babalikan pa kayo niyan. Okay? And last, number 6, pag-isipin nyo sila kung bakit hindi na kayo naghahabol. Okay? So magbitaw lang kayo ng ilang salita. Okay? Sabihin nyo, sawa na ako, pagod na ako sa mga bagay-bagay, hindi ko na kaya yung mga bagay-bagay na ginagawa mo sa akin. Hanggang dito na lamang, sana maging masaya ka sa kung ano mang journey inyong tatahakin kasama ang ibang tao. So sa ganung pagkakataon na sinabi mo kung bakit nagsawa ka na, kung bakit hindi ka na naghahabol, at that moment of time mag-iisip yon. Kung talagang kailangan ka niya sa buhay niya, iiwanan niya lahat, i-give up niya lahat ng bagay, lahat ng tao sa buhay niyo, manatili ka lamang. At tatandaan nyo to, at kung hindi naman ikaw yung priority niya, wag na kayong umasa pa. Tanggapin nyo na lamang ang katotohanan na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Kasi ang taong nagmamahal, hindi niya kaya na nakikita siyang malungkot, na nakikita siyang umiiyak. Okay? So lahat ng bagay gagawin niya para mapasaya ka niya. Minsan nga lang may mga tao talaga na napofocus yung attention sa ibang bagay. Hindi nila nabibigyan ng attention kung sino yung mas mahalaga. Kaya dito sa aking mga tips na to mga kamamay, sana kahit papaano, isa dito ang maging effective sa inyong mga kapartner. Okay, so hanggang dito na lang muna mga kamamay, sana makatulong. Don't forget to click the subscribe button, notification bell para lagi kayo maging updated sa mga video ko pang gagawin. Lahat ng ginagawa ko dito is love advice, sana makatulong. Don't forget to click the subscribe button. Thank you, see you for our next vlog. Paalam.